Ayan. So, good afternoon. Ayan. Sorry, medyo mabilisan lang yung ano natin, announcement. Biglang may lakad ka tomorrow. Ayan. So, kanina, yung nag-ano muna ako, nag-preview ako ng parang videos about amendment. Meron kasing amendment last year for the ISO system. Isa lang naman yon, which is discussed yung kanina, yung climate change. Ayan. So, explain ko lang ng ano, ng para mas maintindihan nyo. Dun sa uh, episode episode 2, yung understanding the internal and external factors. Ayan, kung napanood nyo yon, ayan, so may pumapasok ba? Kung napanood nyo yung external and internal and external factors, meron doon na like yung sa SWOT, meron doon threats kung maalala nyo. Kasi sa amin ganun ang ginawa ko. Nakita siya as threats. So nilagay ko siya climate change. And example ng mga climate change. Example, ang area ng business nyo is, bawa kay Pinoy Hat sa Bulacan, kung binabaha ba yung area. 'Di ba? Kumbaga yun yung pwedeng i-consider 'di ba? And halimbawa sa area ka na may sa Taal, kung sa Tagaytay yung business mo, kung inaabot ba siya ng Taal ng volcano. And meron din area sa Bicol, binabaha, Manila, binabaha, and yung malalakas na typhoon. Kasi, ayan. Pero tapos ka na ba? Ay, wait lang. Ayan. Ayan. So, yun. Yun yung kailangan i-consider. So bakit kailangan i-consider quality system yung ISO 9000? Yung ah, yung mga sinabi ko kanina, yung mga climate, yung mga typhoon, kung mangyari siya, ma-fail tayo na i-deliver yung products natin or ma-fail tayo na mag-operate yung business natin. So, kailangan siyang i-consider. So, ilalagay nyo dun sa SWOT, threats, bali update lang to muna before pa tayo pumunta sa topic. Lagay nyo sa threats, kung binabaha yung area nyo, so ilalagay nyo doon, yun nga, yung typhoon or flooding or earthquake or volcano, ganyan-ganyan. So, pagkalagay nyo doon, maglalagay kayo ng control. Like sa amin, ang ginawa kong control, i-check namin this year, yung mga bubong namin kung ready ba siya for typhoon, ano, yung malalakas na typhoon, yung mga signal number 4 or 5. So, kailangan naming i-check, then ipatitibayin yung mga bubong. So, ganun yung, ano, ganun yung action nun. So, documentation, ilalagay nyo sa SWOT, threats, climate change, then kung ano yung threats na yon, yung specific, dun sa location nyo, then yung action. So from that, kung mangyari yung typhoon or flooding, hindi kayo yung parang, ay, binaha. Yung ganun lang, yung parang wala tayong action. 'Di ba? So yun yung ano, yun lang yung amendments. Climate change, ilalagay siya sa SWOT and ilalagay siya as threat. Ayan. So naintindihan ba? Type 8 naman kung may question kayo doon sa amendment. Ayan. Wala bang question? Ayan. Sige. Ayan. So start, ayan. So thank you. Ayan. So yun, pag nag-SWOT kayo, huwag niyong kakalimutan ilagay yung climate change. Ayan. Pwede nyo namang i-declare na hindi kayo affected ng climate change, pero sino ba dito yung hindi affected ng climate change? Type message kayo kung meron ditong hindi affected ng climate change. Baga hindi binabagyo, ayan, hindi binabaha. Diba? So, yun yung mga ano. Pwede nyo namang ano, pero kailangan yung patunayan. Kailangan nyo ng evidence talaga na hindi kayo affected yung business nyo. Ayan. And, sige. Start na tayo. Mhm. Kita ba? Kita siya, kita. Bago ko i-zoom, ano. Di binabaha yung company, pero yung, ay hindi kita. Wala nga. Sure.
Ayan, kita na. Yes, boss, kita Ayan. na. Thank you, thank you. Ayan, good afternoon. So yun, batiin ko lang muna. Sige, bago tayo mag-start. Batiin ko muna lahat ng mga nandito. Si Boss June, si Miss Cha, si Francis, John Ree, si Miss Maris, Pinoy Hat, yan si si Chris, ayan, Theo, Rialin, Warren Bacus, si Miss Charm, ayan. So yun, meron tayo ditong ano, may guest tayo dito na ano si Chris Trinidad. So, onting background lang. Siya yung magiging ano natin, future consultant for IT business, for IT ano, sa cybersecurity. Yung ibang system na yon, ibig sabihin kung may mga IT companies dito, yun yung expertise niya. Ibang system yon. Tama ba, Press Chris? Ayan. Good afternoon. Gulat ako, pumasok siya. Ay, good afternoon. Ayan. Nakikinig na sana ako eh. Ayan, sige, sige. Ayan. So next Hey, time, good afternoon, everyone. pag natapos tong webinar series, Press Chris, baka naman pwede kang magbigay ng ano, no, yung parang isang araw lang na summary lang ng ano, yung for IT, cybersecurity, no? Sige, walang problema. Ayun. Di Goods. ba? Ayan. So, siya yun yung expertise niya. So, yun, mag-start tayo. So, yung sa ISO 9001, alam paano ba ito tanggalin yung... Minsan kasi nakikita yung mga video sa record eh. Ayan. So, tanggalin ko muna dito sa akin. So, yun. Yung ISO 9001, clause 5, na specifically sa ano siya, nakafocus siya sa leadership. So, meron siyang tatlong sub-clauses, yung leadership and commitment, quality policy, organization roles, responsibilities, and authorities. So yun, meron siyang tatlong sub-clauses. Then, pero itong mga sub-clauses na to, meron pa siyang mga another, Level. May expansion ba si Sudri? ay, teka lang, iyan na natin. Ayan, Mga mga alcohol, mga Kleenex. ito lang. Wait lang Wait natin. Ayan. Next time, mag-aano na tayo dito. Ayan, sige. So yun. So clause number 5. So focus siya sa leadership. Then role of leadership is establishing and implementing and maintaining an effective QMS. Pag sinabing leadership, ito yung mga, ibig sabihin kailangan ito yung mga CEO, President, COO, or General Manager. Yan yung mga ano, yung sa top management. Sila yung magiging responsible person for the QMS. And sa system talaga, hindi porket mawa pag presidente ka, wala kang gagawin. So dito sa ISO 9001, nire-required talaga yung top management as in yung pinaka-top, yung president na mag-engage doon sa system. Ayan. So yun yung ibig sabihin. Hindi pwedeng kukuha ka ng tao o ikaw na bahala ka na diyan i-implement mo yung system. Dito sa ISO 9001, nire-required talaga na yung presidente kasama siya or COO kasi yung pinaka-higher talaga. Ayan. Kasi sila yung mag-aalay ng strategic goals eh. Tsaka yung culture for quality. Ayan, may mga pumapasok pa. Then, having a leader is important. 'Di ba? Tama naman, 'di ba? Meron ba dito mga companies na or business na kumbaga parang nagtayo ka ng business, bahala ka na diyan yung mga tao nyo, 'di ba? So hindi siya mag-work. So yun yung importance ng leader. So ah based dito sa ano na nakalagay sa slides natin, 'di ba? Yung direction, like sa akin, ako talaga yung nagsiset ng mga targets, 'di ba? Yung vision, yung mission, yung leader talaga yung gumagawa nun. Hindi pwedeng iutos pwede siguro magpatulong or brainstorming, ganyan-ganyan. Pero dapat nandun yung mismong leader. Then, yung pag-establish ng quality policy, mamaya i-discuss natin. Then, yung mga resources na kailangan. Ayan. Then, ito yung mismong exact. Kumbaga, kung may copy kayo nung ISO 9001, ayan, si Press Chris, sigurado meron yan. Ito mismo yung pinaka-exact. Tanggalin nyo lang yung mga may color. Ako lang yung naglagay ng mga color para meron kayong reference kung ano yung mga kailangan gawin.
So dito sa clause 5, 5.1 specifically, leadership and commitment. So nakalagay dito, top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the quality management system. Letter A, taking accountability for effectiveness of the QMS. So meaning, kailangan nandun talaga siya. Kasi merong process yung ISO 9001 na yung internal audits, yung mag-check, i-check nyo yung buong system, kailangan nandoon yung alam yung president mismo yung magiging accountable doon, kasama siya. Sabihin yung mga approval, dapat may mga approve yan, ganyan. Then sa management review, yun yung pinaka meeting, parang general meeting siya na mayroong agenda na kailangan lahat nung nakasulat dun sa pag dumating na tayo sa manrev na clause, may clause din yun eh. Pag dumating tayo doon, makita nyo yung mga required na mga agenda na kailangan pag-usapan. Hindi siya pwedeng may kulang na isa. Pag may kulang na isa, magiging ano siya, non-conformity siya. Ayan. So, kailangan during internal audit, manrev, tsaka improvement, laging nandoon si leader. 'Di ba? So, nandun yung top management. Then, letter B is ensuring the quality policy and objectives are compatible with the context and strategic direction of the organization. Siya rin yung nag-a-align kung yung vision, yung mission, yung values is Kasi may naka-align, hanggang 55 daw. kung naka-align yung ano? Future ko, yeba po. Teka lang. Ayan. So, yun. Kung naka-align yung quality, yung lahat, yung apat na yan, kung naka-align siya, doon sa vision, magkaka-align sila sa vision, mission, ay sorry, rinig ba yung anak ko? Ayan. And yun, kung naka-align. Example dito, example, kung ang vision nyo is, um, sige nga, mayroon ba dito? Pwede kayo mag-chat ng vision, tapos mamaya i-ano natin kung paano siya i-align. Diba? Like sa amin, magbigay na lang example. So vision namin is maging leading trusted business partner sa mga clients namin sa cleaning and safety ganyan. So yun yung vision namin. So dapat yung quality policy namin naka-align doon or yung mission namin tsaka yung mga values naka-align. Hindi siya pwedeng magkakalayo. So yun yung kailangan gawin. Then, ensuring the integration of the QMS into the organization process. So, kailangan ma-identify nyo yung process map nyo. Kailangan mag-process map kayo. Then, i-align nyo yung system, yung itong ISO. Hindi yung nangyayari kasi sa iba, merong standard, yung company yung nag-a-adjust dun sa standard. Dapat, ini-integrate siya. Ibig sabihin, hindi hindi yung company yung mag-a-adjust doon sa standard. Ibig sabihin, kailangan lang niyang mag-integrate paano bang tawag dito? Ah, i-mix mo siya pero hindi mawawala yung mga elements, 'di ba? Mamaya makikita actually pag in-implement niyo na yung system, doon niyo makikita na kung paano niyo siya i-integrate talaga. Ayan. Then, promoting the use of the process approach and risk-based thinking. So, kailangan sa mga procedure, doon nagbabase lahat and dapat lahat may procedure. Lahat ng buong mga process nyo. Then, pwede rin mga work instruction, iba-iba. Press Chris, pag may mga may mga add-ons ka, ano ka lang, sabihan mo lang ako. Ayan. Then risk-based thinking. Sabihin, magkakanda kayo dapat ng may mga risk assessment kayo, risk management, na everything na may action, like sa process nyo, every process kasi may risk eh. Example, sa sales, ang risk dyan, paano pagka na-loss ang risk is pwedeng mawala yung client. So pag nawala, yun yung risk, di ba? Pwedeng mawala yung client. Ano ngayon yung action doon pag mangyayari yon para hindi siya mangyari? Or kung mangyari siya, ano yung action nyo doon? Hindi yung parang pag nangyari yung isang bagay, doon nyo pa lang siya iisipin. Isipin, naka-ready na siya. Example pa ng risk, pandemic, COVID. 'Di ba? Kung wala kayong, hindi kayo nag-risk assessment for that, pag nangyari yung pandemic, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo. Matataranta kayo. Example, yung mga business dito na may sasakyan, bawa tracking or may mga delivery.
Example, ang risk pwedeng mabangga. So ano ngayon yung action nyo doon pagka nangyari yung incident na yon? So yung ganun yung risk-based thinking. Ibig sabihin, proactive tayo, advance. Another risk is like ngayon, 'di ba, pag nagkagera, anong gagawin nyo? 'Di ba? So dapat meron na kayong na-identify nyo na siya as risk. And yung kay Press Chris nandito sa cybersecurity, ang daming risk, 'di ba? Pwedeng ma-hack, pwedeng yung mga information, pwedeng makuha, pwedeng ma-shutdown yung buong system, 'di ba? So yun yung mga risk. So ano ngayon yung preventive nyo doon para hindi siya mangyari? Or kung mangyari, ano ngayon yung gagawin nyo? 'Di ba? So ganun, yun yung risk-based thinking. Then letter E is ensuring sufficient resources and training are provided. So provide resources yung leader. Example, may may project kayo or may inutos ka dun sa tao mo pero hindi niya magawa kasi kulang sa resources. It's either yung computer niya nag-hang palagi, hindi na may maintain, yung internet niyo mabagal, yung telephone line naputol-putol-putol, 'di ba? So ganun yung mga ano or example hindi yung tao is hindi trained for that. Ano bang mga example? Example, meron kayong accounting department. Ah, Syempre yung mga tao nyo doon, kung hindi sila well trained, hindi nila magagawa ng maayos yung trabaho nila. Yung kumbaga hindi nyo yung kompetensi ng tao, 'di ba? Kulang. Kasi sa akin naniniwala ako kayang hindi magdagdag ng tao basta trained yung mga tao. Parang ang goal dito is magawa natin yung team natin na parang all-star, mataas yung competency level. So yun, yung mga trainings na yun, kailangan ma-provide ng leader. Example sa akin, marami naman dito umattend ng Discovery, di ba? Ngayong Sabado, may mga tao ako na dadalhin doon. So kasama siya doon. So kailangan kong i-provide, kahit mahal siya, di ba? So kailangan siya kasi dahil pagka maayos yung tao, na train kasi EQ yung tinitrain doon eh. So mataas ang EQ ng tao, hindi yung parang sinabihan mo lang yung tao, magtatampo na, kumbaga masasamain na, mamaya magre-resign na, 'di ba? Or magiging hindi maganda yung performance na. So ganun yung yung dito sa letter E. Kailangan i-provide natin yung mga resources, kung infrastructure man 'yan, training man 'yan, or marami kasing mga resources eh, 'di ba? So, yun. Letter F, communicating the importance of effective quality management system. So, ang ano dito is, kailangan documented. Every time na meron kang announcement, ayan, sige. Sige, press Chris. Sige, Ayun, yun. Ganun. unmute. Ayan, sige, add So, on yan. usually, Ayan. usually, yung sinasabi ni Ron is on this certain resource, running a QMS is actually de-risking your organizations eh. So yun yung talagang goal. Kailangan nating while we are running a quality management system, it's running a risk-based approach system across the organization, addressing lahat ng risk. So sa sinasabi dito sa letter E, these are the risk on the personnel and resource. So when we say de-risking the personnel and resource, syempre, we need to identify the roles and responsibilities, kailangan ma-define yung job descriptions. Then, in order to support the operations na ma-de-risk mo rin yung description ng function niya, kailangan bigyan mo siya ng capability. So, yun dun pumapasok yung training and capability, building, mga programs. Kasi we cannot expect certain personnel to execute a certain function without certain capability. So, it's all about risk talaga. So, kung risk mo siya na magkaroon siya ng issue on performing his functions and duties, kailangan bigyan mo siya ng capability in terms of training, in terms naman of resource, if you're working on a certain critical na requirement sa business mo, say for example, nasa financial department siya, you would not want to have certain risk on the financial records na meron kayo. So you need to give him ample resource or secured resource para ma-operate niya yung business. So parang doon pumapasok. It's all about roles and responsibilities. It's all about giving trainings. Kaya nga na hindi nawawala yung training and capability building for personnel because he wanted to smoothly operate the business, having equipped personnel and kumbaga uh,
tawag dito, competent individuals sa business. So parang doon siya nanggagaling. Thank you, Press Chris. Ayan. Kaya Press Chris yung tawag ko dyan kasi siya yung president ng ano namin ngayon sa multisports na non-profit org. Ayan. Diba? Then, yan, sige, tuloy natin. Mas dinetailed ni Press Chris. Ayan. Sa akin kasi dadaanan ko lang muna. Medyo mabubulunan, tama, di ba, Press Chris? Talagang mabubulunan sila pagka talagang more on detailed eh. Tama, tama. Ayan. So ngayon parang ano lang, awareness lang tayo. Then, pero maganda. Thank you dun sa insight na yun, di ba? Swerte ng mga nandito. And, ayan, letter G, saan naman tayo? Ayan, ensuring that the quality management system achieves its intended results. Example, meron tayong mga objectives. Bawat functions, merong objectives. Meron tayong mga strategic plans. So, ang role ng leader is kailangan ma-make sure niya na makamit yung mga ano na yon, mga objectives na yon or yung mga targets na yon. 'Di ba? Example sa amin, pag hindi na dati, yung unang-una namin, parang sa sales target, annual yung ano namin, yung target. Kumbaga, after the 1 year, doon pa lang namin mag-a-adjust kung anong gagawin na hindi siya na-hit, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, naging monthly siya, pero yung correction namin, quarterly. Ibig sabihin, after 3 months, doon pa lang kami magre-react kung na-hit ba yung target o hindi for monthly. Then we change it to monthly. Kasi nga, hindi namin makuha yung result na gusto namin eh. 'Di ba? Yung sinet ko na target eh. Which is ano naman siya, makatao naman yung yung target. Huwag kayong magbibigay ng target na parang suntok sa buwan, 'di ba? So dapat smart goals. So ginawa namin ngayon monthly, pag hindi na hit ng bawa sales, hindi na hit ng January, kailangan magawa na kami ng corrective action agad. Kasi parang ba't maghihintay ka pa ng 3 months kung pwede mo naman i-correct na agad para mas mabilis yung yung kumbaga parang yung sinasabi nila na pag magfe-fail ka, mas maraming failure, mas maganda. Pero totoo naman 'yon. Pero kailangan gawan mo ng action yung failure mo, 'di ba? So ganon. So kailangan make sure na yung result is ma-achieve. Kung hindi ma-achieve, kailangan magawa ng corrective action or correction. Then letter H is engaging, directing, and supporting persons to contribute uh, to the effectiveness of the QMS. So kailangan mag-promote tayo as a leader mismo sa organization natin na yung mga changes, kailangan maano nila na yung improvement. Parang like sa akin, inaano ko sa mga tao ko na, oh, okay lang na magkamali. 'Di ba? As long as yung pagkakamali is hindi ganoon kalaki yung impact. Tsaka documented yung pagkakamali. So, yun yung goal dito. And masana yung mga tao. Like before, nung wala pa kaming system, pag nagkamali sila, DA agad yan. Ngayon, corrective action na yung binibigay. Kung malaki yung may mga parameters eh. 'Di ba? So, from that culture, hindi na matatakot yung mga tao na magsabi ng mga error, yung mga mali nila. Hindi na sila matatakot kasi nasanay na sila na pag nagkamali, kailangan lang nilang i-correct. 'Di ba? So, from that, binibigyan mo sila ng napopromote mo yung culture na okay lang magkamali and yung improvement. Tapos na-empower mo rin sila na mag-decide ng sarili nila. Dahil pag may system na, may mga documents na basis na kung ano yung magiging sa decision making, mas madali kasi may document lahat eh. 'Di ba? And next is promoting improvement. Yung sinabi ko nga kanina, visible and engaged. Ibig sabihin, kada may mga programs, meron kayong mga meetings or dapat nandoon yung leader. 'Di ba? Pero pwedeng nandoon yung mga managers, tapos pag managers meeting dapat nandoon yung president or meron kayong CSR programs, kailangan pag meron kang sinet na CSR programs, yung presidente dapat nandoon para kumbaga makita nila na, oy, nandito yung presidente natin. Like nung last, meron kaming schedule na CSR blood donation drive. Nag-register ako ng race. Eh, ang problem, na-move yung CSR namin. So, hindi ako nag-join ng race. Doon ako pumunta sa namin, sa event namin. Kasi, kailangan maging visible ako doon. Eh. Ayan.
Then, letter J, supporting other relevant management roles to demonstrate their leader as it applies to the areas of responsibility. So, yun. Yung sinabi ko nga kanina, kailangan, kung ano yung kailangan ng mga managers mo or mga leaders mo na nasa ibaba mo as leader in your organization, kailangan ipakita mo talaga. Hindi yung parang inuutos mo lang. Mas maganda, yun nga, ibang ano naman to. Kumbaga pag umattend kayo ng leadership training, like yung dito sa letter E, yung binanggit kanina, part din doon. So, syempre, paano mo i-demonstrate yung leadership kung wala kayong training? So, kailangan, number, sa akin siguro, top 3 na training is leadership din. So, kailangan magkaroon din kayo ng leadership training para malaman nyo kung paano ipakita yung pagiging leader, hindi yung pagmamanage lang ng tao. Kasi maraming mga businesses or business owners na nagmamanage lang ng business. Pero yung leadership, wala. So, yun yung mga pwedeng gawin. And, asan na ba tayo? Ayan. So, dun sa standard, meron nakalagay dun na note. Ayan, may pumapasok. Ayan, may nakalagay na note, reference to business in this international standard can be interpreted broadly to mean those activities that are core to the purposes of the organization's existence, whether the organization is public, private, for profit, or not profit. Ibig sabihin, pag sinabing business sa international standards, it's not just ano lang, yung profit lang. Yung mga pasok din ito sa mga public like government. Kung makikita nyo yung mga municipal nagpapa-ISO din sila. So, pwede. Sa private, syempre, pasok din. Pasok na pasok. For profit or non-profit, pwede siya. So, sa mga charity, sa mga, ewan ko lang sa mga church eh. Kung meron ba Press Chris, meron bang nagpapa-ISO ng simbahan? Hindi ko, Hindi lang ako sure. Pero, pwede. kasi yan eh. Running a system would equip the business to be systematic eh. So, regardless of anong industry yung Oo, pwede eh, no? hawak, pwede mo siyang Ah, implement. mm, Basta it's all about systems eh. So, ang target lang naman dyan, de-risking, tapos mm. effectiveness of operations leading to improvements, mga ganun. Ayan. So, yun, pwede sa simbahan. And schools. Meron akong client school ngayon. Yun, magpapaano sila. Actually, next week, maglo-launching na kami. And mag-ano na kami, start na kami na i-implement yung, mag-set up ng system, then implement. So, school yun So, marami. Lahat ng mga big schools is ISO certified yan. Hindi lang isang certification, marami pa. Ayan. Tapos press Chris, baka after nila 9,000, mag-27,000 na sila. Yun yung patulong ako sa iyo. Ayan. Ayan. So next is, so may question ba tungkol dito sa Sige, balik natin. Bago tayo mag-move sa next clause, kasi yung na tayo ngayon per episode, isang buong clause na hindi na yung isang lang Baka may question? May mga nag-chat pala. Ayan. May question ba dito about sa leadership? Sa leadership and commitment? Ayan. Kung wala, sige, mag-move na tayo. Ayan. Next clause, sub-clause niya is customer focus. So, ito mismo yung nakalagay dun sa standard. Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to customer focus by ensuring that, letter A, customer and applicable statutory and regulatory requirements are determined, understood, and consistently met. So, ibig sabihin, dapat dito, dapat si leader is siya yung nag-i-initiate. Like sa amin, lagi ko sinasabi, si customer is our number one priority. 'Di ba? Kumbaga parang kung may laging may option, parang company or customer, parang customer muna, 'di ba? Pero syempre, mag-iiba yan kung kikita ba doon si company. Baka mamaya negative, 'di ba? So parang hindi siya yung right customer. So dapat yung right customer, 'di ba? So yung mga customer and applicable statutory and regulatory, ano ba 'tong mga ito? Like ngayon,
ang pinaka-basic na requirement ng mga customer sa amin sa B2B is business permit. Nag-i-email na sila sa amin na i-send sa kanila yung business permit namin, yung BIR, yan. Tapos meron din kami mga clients, ang requirements naman nila is kailangan ISO, yung ISO certificate namin ibigay sa kanila. So yun yung mga example. Meron din kami mga client ang hinihingi, mga DNR permits, mga ang tawag dito, CNC, yan, mga ganyan. So meron din mga FDA, so iba-iba. So bawat industry merong mga kanya-kanyang requirements. So yun yung kailangan i-ano ng leader is to make sure na dapat lahat ng bawat requirements is makomply. Ayan. Then letter B, the risks and opportunities that can be affect conformity of the products and services and the ability to enhance customer satisfaction are determined and addressed. So ibig sabihin, like yung sinabi ko kanina or sinabi ni Press Chris, yun nga, yung risk na maka-affect dun sa products and services. Example, ano ba yung mga risk? Pwedeng dahil sa delivery, yung alam napanood niyo yung ewan ko JNT yata yun or ano. Basta yung delivery yung binabato yung mga products, 'di ba? So, dahil kumuha ka ng sinabcon mo yung delivery mo or may subcon ka na logistic, pwedeng dahil hindi mo nakokontrol yung logistic mo na yon, nagkaroon ng risk na pwedeng yung product is hindi maayos, yung pagkaka-prepare or yung pagkaka-deliver. Then pag dinala na sa customer yan, sira-sira na yung box, 'di ba? Yung mga ganon. So yun, kailangan ma-identify yung mga ganong risk. Then kailangan ang number one is customer satisfaction. Then dapat minomonitor siya, ayan nakalagay sa letter C, enhancing customer satisfaction, dapat minomonitor na nagsasatisfy ba si customer. Yun yung lagi. Dapat regular yon na alam nyo na satisfied ba si customer. Example, kung ako nagtitinda, iano natin sa micro level Example lang, para mas maintindihan nyo. Micro level tayo. Example, nagtitinda ako ng, ano ba? Example, baka mapanood to nung bibigay ko na example. Iba na lang. Teka lang. Bibigay sana ako ng actual na ano eh. Ito, tinapay na lang kunwari. Mga nagbebenta ako, bakery ako. Bakery. Nagtitinda ako ng tinapay. Marami ako binibenta tinapay. Tapos, hindi ko minomonitor yung customer satisfaction. So, gawa lang ako ng gawa ng limang klaseng tinapay. So, limang klase. Then, ang natitira, yung tatlo, kunwari. So, ibig sabihin, dapat kunin mo yung magkaroon ka ng data, i-check mo, bakit kaya hindi binibili yung tatlong tinapay? O baka naman din mo na kailangan gawin yung tatlong tinapay. 'Di ba? So, parang ganun. So, dapat ma-check mo or ma-monitor mo yung customer satisfaction. Or pwedeng, example, nagbe-bakery ka, bila nagulat ka na lang, pababa yung benta mo. 'Di ba? So, hindi mo tinanong yung customer, bakit kaya hindi na bumibili yung mga customers? 'Di ba? Yung pala, meron ka palang aso doon sa tindahan mo, nag-alaga ka ng aso, nag-alaga ka ng pusa, 'di ba? Siyempre kung ako yung customer, makita ko ganyan, may nagmamasa tapos may pusa, may aso. So 'di ba? Parang dapat ayun, kailangan makita niyo yung risk, 'di ba? Pwede kasi may risk din doon 'di ba? So, siyempre may pusa. Yung balahibo ng pusa pwedeng sumama doon sa tinapay. 'Di ba? Or balahibo ng aso. So yung mga ganong risk, kailangan ma-identify nyo. Sa micro level yung in-example ko para mas madaling maintindihan. Ayan. Pero dahil dun sa risk na yon na hindi na-address or hindi ginagawa ng action, naapektuhan yung customer satisfaction. So, nag-suffer yung business or magsasuffer yung business sa future. So, yan. Okay ba? Naintindihan ba? Yan, type ano nga? Type 8 nga kung naintindihan yung example ko. Ayan, sa risk. Ayan. Micro level yung inagawa natin example para mas madali maintindihan ng lahat. Ayan. Pero pwede kayo mamaya magbigay tayo ng example. Next, ayan. So may question ba dito sa customer focus? Kasi yun yung ano ng ISO 9001 Sa customer talaga siya. Ron, add ko lang. Ay sige, ayan. So, Ayan. And then, yung running at QMS is generally, kasi parang ang end state niya is
products and services and customers. Yun tatlong area na yun. So, regardless kung anong product mo or services mo, ang validation mo ngayon ng services or products mo would be on the state of customer reference there, its feedback. Pag walang feedback, it's also acceptable. Pero usually, if you're running QMS, merong ka dapat facility to establish feedback mechanism para malaman mo yung response ng customer mo, malaman mo yung market mo. Tama yan, mag-establish ka ng surveys para maintindihan mo. Then, pag sinabi naman nating may applicability ka kasi into certain statutory or regulatory requirements, itong sinasabi natin, if you're a company, syempre, kailangan mag-comply kay BIR regulations, kailangan mag-comply kay DOLE regulations. Lahat ng applicable regulations, may it be statutory or regulatory, kailangan mo i-comply yun. Kasi nga, yun yung baseline eh. So, by following those area, you're simply de-risking your business with regulatory na mga nagmo-monitor sa atin. Say for example, kung ikaw, yung company mo would be running employees more than 250. So, meron tayong tinatawag na regulatory requirements for data privacy. So, yun, kailangan mo i-comply ngayon yun kasi nga, pasok ka sa requirements ng regulation ng NPC into certain privacy regulations ng personnel. Pero may mga criteria. Kaya dinedefine natin ano ba yung mga statutory and regulatory ko sa organization ko or sa business ko. Then, dun ka ngayon nagbe-baseline. So, kung may requirements ka for fire, yun, magko-comply ka dun. So, parang ganon. Parang ini-equip mo na yung kasi pag nagsabing regulation 'yan, yun yung advantage for a business eh. So kaya kailangan mo siya i-comply. Pero hindi naman sinasabing full compliance. What we need is just uh, kailangan mong tingnan yung mga considerations para smoothly mo-operate mo yung business mo na wala kang impact in terms of regulators across na nagmo-monitor sa operations ng business and sa operations ng company mo. So parang ganun siya. Sige, Ron. Ayan, sige. So, yun. Parang ano siya eh. Yun nga, yung, tas i-check mo rin kung pasok ka doon. Kita ba yung slides? Kita ba? Or hindi? Yes po. Kita. Ayan. Kita, Ayan. kita. So, yun. I-check mo rin kung pasok ka doon or exempted ka doon sa mga regulation na yun. Diba? Like yung sinabi kanina, 250 employees. Kung hindi ka pasok, pwedeng sasabihin ng iba, ay, okay lang, hindi pala ako pasok, wala akong gagawin eh. Pero meron tayong gagawin. Kailangan magpasa tayo ng affidavit. May gagawin pang ano, may mga ganong tricks yung government eh. Di ba? Hindi porket hindi tayo pasok, minsan wala tayong gagawin. Meron pa rin, may mga ganon. And yung regulation kasi, ito para may konting background lang din, ginagawa yung regulation para maging ang market or yung competitiveness is mabalanse. Hindi siya parang pahirap. Pahirap siya sa mga hindi nagko-comply. Example, bigyan ko ng example, e-commerce. Sobrang daming e-commerce. 'Di ba dati pwedeng Shopee, Lazada, TikTok, walang business permit. O imagine nyo yung impact niya doon sa mga businesses na sumusunod, yung may mga permits, 'di ba? So hindi na balance yung yung economy, 'di ba? So may naapektuhan. Kumbaga nag-boom yung mga e-commerce na yon. Pero dahil nagkaroon ng regulation, kailangan na ng business permit ng mga e-commerce. So yung mga nag-comply, sila ngayon yung may advantage versus doon sa mga non-compliant, 'di ba? Yung mga hindi nag-comply. So ngayon nagkaroon na ng na-regulate, kaya nga siya regulation eh. Na-regulate, kaya kasi nire-regulate dahil may something abnormal. Kaya na siya ni-regulate. Kumbaga may malaking impact na niya. Ewan ko nga yung yung mga e-bike, yung mga hindi ko alam kung bakit hindi pa nare-regulate eh. 'Di ba? Ang laki na ng impact niya eh. Hindi ko alam pero yun siguro sana rin yung ma-regulate. Ayan. So okay na? So yan. So next is 5.2. So tapos na tayo sa tatlo kasi to yung kanina. 5.1 leadership and commitment tapos na. Then 5.2 quality policy. Ayan. So sa 5.2 nakalagay establishing the quality policy. Top management shall establish, implement, and maintain a quality policy that nakalagay is appropriate to the purpose and context of the organization and support its strategic direction.
Letter B, provides a framework of setting quality objectives, includes a commitment to satisfy applicable requirements, and includes commitment to continual improvement of the quality management system. So, ibig sabihin, pag gagawa tayo ng quality, sa pag-implement natin yung ISO 9001, kailangan meron tayong quality policy. Then, pagka yung katulad ng sa IT naman, yung 27,000, kailangan meron siyang data security. Ano bang policy yun, Pres, yung sa inyo? Information security policy. Ayun, information security privacy policy. Pag environment naman, environmental policy. So, depende kung anong policy yan. Meron pag sa BSP, yung mga business continuity, ay BCP pala. Business continuity policy, may mga ganon. So, depende sa ano, sa yung pinakakailangan. Then, dapat yung mga policy, meron tong mga elements na ito. Hindi pwedeng gumawa ka lang ng policy na ano, kailangan ito, hindi mawawala itong mga elements na ito. Pwede ba yung Press Chris, i-audit mo yung policy namin? Okay lang? Ops lang, ops lang. Ayan, ayan, sige. Office pa naman ako eh. Ano, ano? Ayan, sige. I-check ko, nasa ba yung policy namin? Ayan. So kung nandun yung mga elements na, ito yung quality policy namin. So yung kaninang elements, ano ba yung mga binanggit? Yung context, 'di ba? So ayan. So pag i-ano mo diyan press Chris yung ano, yung elements. Ayan. Ayan. Si press Chris auditor din 'yan, guys. Usually straightforward naman kasi pag nag-establish tayo ng policy. So, basta ang sinasabi lang, when you establish a certain policy, ina-identify mo kung saan ka papapunta and ano yung core services na meron ka. Then apart from that, kailangan mong i-identify para ma-support mo yung tinatrack mo na na strategy, ano yung mga objectives mo para ma-hit mo yung mga yon. Parang ito, ano yan, satisfy customer by meeting expectations or exceeding expectations. So, dun siya kayo magpo-point. So, kumbaga, una, customer focus to, pinag-uusapan. So, enhancing the ongoing enhancement in aspects of operation. So, improvement ng pinag-uusapan. Then, importante yung commitment. Kasi hinahanap lagi na if you're running a system, there should always be commitment for improvement. So, naka-state dito na you're committed to continual improvement and yung effectiveness ng QMS mo. Then, yung last part dito nilagay is yung compliance to customer and applicable requirements. So ito ngayon yung mga statutory and regulatory. So it's like hitting the core requirements of the management system by the policy. Kasi parang itong policy, ito yung tawag nga dito. Ito yung dream nung business na 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 gusto niya puntahan. So, pero sinasabi rin dito na nire-review mo siya. Kasi ang policy should be reviewed on an annual basis. Kasi nga, for this year, pag nag-strategize ka nung track mo, next year might be a different strategy. Kasi nga, nag-improve ka na nag-improve eh. Kung drastic yung improvement mo across the business, next year, baka iba na yung targets mo. So, parang ganun siya. So, hindi naman sinasabing dapat masyadong masyadong mahaba yung policy. It's all about hitting the requirements ni management system, specific to strategy, specific to improvements, specific to commitment, then specific to regulatory and statutory. Then pag may ina-add ka, okay lang 'yon. Kung may gusto kang i-emphasize na, say for example, gusto pang i-add na ah, parang isa sa mga policy mo is to streamline certain kumbaga kung ngayon nasa national setting ka, gusto mong pumasok sa Asia Pacific, so pwede mo siyang ilagay, kumbaga magiging roadmap mo siya. So the simpler na mas understandable, the better, kasi ang goal natin sa policy should be communicated. So even pinaka mababang member ng organization niya, say for example, kahit nasa admin man siya or nasa utility side sila, dapat naiintindihan nila yung policy ng business kasi doon sila kasi part kasi sila nun eh. When you say policy, yun yung commitment ng lahat na everyone should support the policy in order for the business
to hit the mark ng targets nila. So parang ganun. So kaya kailangan talaga yung buong buong participation on the policy. Kaya sa audit side because I'm with the audit. Uh, Kahit drivers, kahit security guards, chinecheck namin yan if hindi naman sinasabing i-cite mo nga kung ano yung policy, hindi ganon. So ang sa amin is naiintindihan mo ba yung policy ng business? And with that, with understanding the policy ng business, alam mo ba yung contribution mo para makatulong ka sa policy na yun? So, ganon-ganon yung audit approach na ginagawa para maintindihan na it's not all about memorizing the policy. It's all about contributing para maging successful yung business. Kasi everyone would be part of the business eh. Pag yung ibang members ng business mo is hindi siya align or hindi communicated sa kanya yung policy, so kulang yung commitment. Kaya dapat lahat is committed in order to complete or in order to satisfy yung policy na in-establish natin. So, ganun siya sa business. Sige. Ayun. So, thank you, Press Chris. Ayan. So, yun. Yung sa policy nga kanina, nabanggit. Ito yun, yung 5.2.2 naman is dapat available siya. Ibig sabihin, sa amin, pero iba-iba eh. Depende, bawat industry or bawat organization. Pero yung practice namin is naka-poster siya, naka-post sa bulletin board, nasa system namin. Dati nga, nasa ID pa yan eh. Pero tinanggal na rin namin kasi nag-minimalism ako. So gusto ko yung ID namin malinis. And ano pa ba? Ayun, tapos ina-orient siya every year, awareness, nire-refresh. Kasi minsan nakakalimutan eh. So, yun. So, yan, yung doon sa letter B yun, communicated and understood and applied within the organization. So, kailangan siya nakapost, tapos kailangan ano siya, like yung dito sa, yung commitment, sign of commitment din pala is kailangan may signature ng presidente. Ayan. But, question, Press Chris, pwede bang hindi presidente pumirma sa policy? Pwede ba? Usually, hindi naman nire-require na mag-sign yung president sa Ah, policy. Ang hinahabol kasi natin dito is if you establish the policy, there should be commitment. mm, So, may mga ibang practice na considering kasi president siya, so siyempre representation siya nung buong business eh. So, mm. pag pumirma siya, Commitment na yun, di ba? commitment na yun ng lahat. Pero Oo. yung iba naman na approach, pumipirma yung mga leads or yung mga directors o mga heads as part of the one. So depende pero ang hinahabol lang natin is they should commit Mm. or the management should commit to the requirements of the policy. Kasi leader sila eh. So leadership nga, di ba? You lead by example. So you lead by giving commitment. Ayan. So, yan. Kasi common din, kasi ako, kaya yung president yung nabanggit ko, kahit malalaking companies, yung president talaga yung nakapirma doon sa policies. Yan. So, yun yung practice. So, sign of commitment, tsaka yung, yung lead. Sa amin, sa mga experience ko, ganun din naman. Kasi Mm. ayaw ko na magpapirma ng marami. Mahirap. Oh, tsaka hindi sinusunod eh. At least pag may president, pirma ng presidente, oh, presidente na yan. Kasi yung approach natin dito kasi is top to bottom eh. So, yung cascading kasi is from management, top management led by the president going down. So, ganun siya. So, yun. So, nakalagay dito, kailangan available siya. Ibig sabihin, madali, pwede siyang i-access and maintained. Ibig sabihin, kung ano yung updated version, yun dapat yung na-access ng mga tao. Or kung ano yung updated, yun yung nakapost. So, sa amin, nakaposter siya, nirevise ko siya. So, magpiprint uli kami ng bago. So, ganun yung ano. Then, tatanggalin na yung luma. And communicated, dapat yan nga, ino-orient siya or pwede mo siyang i-recorded video, ipanood mo sa mga tao mo, pero dapat may evidence na pinanood nila yung video. Hindi pwedeng isi-send mo lang, 'di ba? Then, yun nga, available to relevant interested parties. Like yung sinabi ko sa point, yung understanding the interested parties. Di ba? Yung, bawa, available dapat ito sa mga customers pag hiningi nila or pag pumunta sila sa mga office mo, yan, available sa mga suppliers.
sa government kung kailangan nila. Pero bihira si government eh. Usually customer humihingi nito. Ayan. Then 5.3, ayan, medyo na humaba yung oras natin. And yan, organizational roles and responsibility and authorities. So anuin ko na lang dito yung mga kailangan para mas ano tayo. So top management shall ensure that the responsibility authorities to the relevant roles are assigned, communicated, and understood within the organization. So meaning, ang kailangan dito na document para ma-prove or evidence na talagang na lahat ng mga roles and responsibilities are na assigned, communicated, and understood is the job description or yung pwedeng proof nito ay nilagay ko ba dito? Hindi ko pala nilagay. Ayan. So, ang pwedeng gawin dyan ay organizational chart. Yung sinasabi ko lagi, kailangan may org chart tayo. Then the org chart, meron tayong job description, yung mga job title. Sa job description, nandiyan yung responsibilities and authorities. Dapat nakasulat yan. Talagang sobrang specific yung isusulat nyo dyan. Example, bawa pag sinabing, bawa janitor, ang job title niya janitor. So nakalagay, ano yung mga responsibility niya as janitor and ano yung mga authorities niya. Ibig sabihin, saan yung pwede niyang linisin, 'di ba, na area, alin yung mga hindi pwedeng linisin. So parang ganon. And kung true naman sa HR, dapat meron dito yung sa nakabangga din yan, yung job description, nakabangga din dun sa contract ng employee's contract. So pag sinabing responsibility niya dito sa job description is ganito, yun din dapat yung nasa contract. So magbabangga siya. Yan. Press case question lang. May instances ba na isa lang yung job description tsaka yun na rin yung contract? Sa inyo ba? Na hindi usual practice. Hindi best practice kasi ganoon eh. Oo nga, hiwalay Better to talaga, no? separate kasi yung Oo. job description might differ. Hmm. Depende sa organization ah. Kung yung Oo. organization hybrid siya, Hmm. pwede kasi yung job description mo merong multiple functions. Pero pag wala namang multiple functions, may pang organization naman na meron kang dalawang assignment, may dalawang JD ka. So, nakadepende talaga siya sa organization. Like, example nung sinasabi niyang maraming job description is, sa akin, ako na yung president, so, tas ako rin yung CEO, so dalawa na agad yun. Pero pwede mo nung pagsamahin, president and CEO. Tas ako rin yung pollution control, pero ipapasa ko na yan. Ako rin yung internal auditor manager. So, yun. So, ilan na yun? Apat na. Ano pa bang mga ano ko? Basta yun yung mga role ko. Tapos meron akong mga tao like yung accounting, ano ko, billing, siya rin yung document controller. So meron siyang dalawang job description. So yun yung mga ganon. So ibig sabihin, kung may ano kayo na, meron din yung isa namin, yung accounts payable, siya rin yung IT compliance officer namin. Diba? So meron siyang dalawa. So ganon. Kung per job description, hindi nyo siya pwedeng, ihiwalay nyo na siya. Huwag niyo siyang i-mix. Pwedeng sabihin niyo, oh, siya yung driver. Siya rin yung nagpe-prepare. Siya rin yung warehouse man. Kunwari, example lang. Sa amin kasi nakabukod na yun. Dalawang job description yun. Para in case na mag-ibukod mo na siya, ililipat mo lang yung job description dun sa kabilang tao. Ayun. Tsaka mas mabilis yung paglipat. Tsaka yun nga, from specific nakalagay, responsibility and authorities, malinaw na, makakapag-decide na sila, binibigyan nyo sila ng authority, na-empower yung mga employees nyo. 'Di ba? Then, dun naman sa contract na sinasabi ko, dapat documented din siya. Kasi nga, in case na magka-problema sa future, kay Dole, dun babalik kayo at babalik dun sa contract eh. Yan, like yung mga sweldo, yung mga VLs, yan, dun papasok yan ah, sa contract employees tawag sa amin no regular employee contract ng tawag namin. Meron din kami probationary employee contract. So yun, yung mga ganun. Next, may question ba? Ayun. So, ito na yung dulo. So, ang kailangan talaga dito for compliance is mag-establish ng quality management team, appoint ng management. Pwedeng ito, yung appointment, kasi dati kailangan may management representative eh. Ngayon hindi na eh. Kailangan lang na pag sinabing ISO or QMS, sino yung pinpoint yung taong kailangan kausapin. Kumbaga mag-a-assign kayo. 'Di ba? Kung sino.
Yung presidente, usually yung presidente nag-a-assign. Pwede yung presidente, sa amin mismo, dahil maliit lang naman yung company namin, ako mismo yung, ako yung management representative. Ibig sabihin, pag may ISO na, mga incident or issues, sa akin ang bagsak. Ako yung tinuturo. Ayan. So, ako yung responsible. Pero next year, na nire-ready ko na ilipat doon, magkaroon ako ng general manager or COO para sa kanya na. More on na ako, strategic na. Ayan. Then, yung sinabi ko nga, yung kailangan yung objectives nyo tsaka yung goals is magka-align. Yung vision nyo, naka-align yung objectives. Example, ang gusto nyo is maging national level yung business nyo, pero ang target sales nyo ganito lang. Ano ba ang sales ng national level? So, dapat i-align mo siya. Ganon. Para yung lahat ng mga action nyo, papunta doon sa goals nyo. Ayan. Then lead by example. Ayan, setting high standard for quality and everything in the organization. So yun lang. Meron ako mga sample dito pero hindi ko na i-discuss. Mas maganda mag-ano tayo ng actual, yung mga nandito sa Zoom. Kung may yan, sa ano na tayo, Q&A para at least mas maganda yung example natin. Ayan. May mga naintindihan ba yung topic? Ganda ng topic. Ako lang ganda ng topic sa bagay na bagay sa mga business owners. Ayan. Meron ba kayong question? Ayan, or mga gusto nyong may problem kayo ngayon sa... Pero tanong lang, anong mga businesses sila? Anong industry? Yan. Yan. So, meron tayo ditong e-commerce, meron tayong yung mga giveaways, corporate giveaways, meron sari-sari store, merong construction, yun pa ba yung mga iba dito? Yung sa aircon, yata, tama ba si Miss Marie? Si Sa Char. construction, medyo kailangan talaga kasi nire-record nila sa construction yung Oo. Ayan, manufacturing ng factoring. yan, si aircon. Okay. Si Miss Charm, Pero ano yung business pero naman? yung pan kasi, com- yung compliance to ay ibahin ko lang yung term kasi yung compliance kasi is leading to certification. Pero kasi ito kasing QMS is a good tool for a certain organization or business kung gusto mo lang mag-align. So hindi naman sinasabing you're going to get certification pero maganda siyang benchmark tool or system para mag-support sa business. Maganda So, siyang gamitin. yung ibang organization sa akin may mga I'm doing consulting for some customers din namin. Ang ginagawa is just readiness. So, paano ba maging ready? Parang ganun. Paano ba mag-comply diyan? Paano ba kami mag-align? So, yun lang naman yung goal nila. Kasi if you're running a system, mas okay na may system ka, kumbaga, meron kang guidance or guidelines sa sinusundan rather than parang trial and error ang gagawin mo. So, hindi naman record ng certification, pero yun, usually yun yung ginagawa ng ibang business. Saka example, kung may system kayo, nakalagay doon, ba, pag sinabing kailangan nyo mag-meeting ng quarterly, talagang kailangan nyo mag-meeting quarterly. Kung wala kayong system, parang, ay, kung kailan nyo lang trip mag-meeting, di ba? Or kailangan, yung mga ganon. Yung mga, Pero tama tong kay ano, din sabi nga si Ma'am Maris ah, pag lumaki yung business, parang ganun. So, actually, ang running a system kasi, parang pan ba? Dahil may nasabi tayo na when the cat is away, the mouse will play. Ganun kasi yun di ba? So, pag wala yung mga boss, hindi nagkatrabaho ng tama, ganun. Pero kasi if you're running a system, naka-document kasi kung paano sila mag-execute, naka-document kung paano nila gagawin yan. So, naka-systematic. Say for example, pag kung pinag-uusapan is finance. Pag nag-PR ba ako, pag nag-purchase ako, gaano katagal yung lead time para matapos ko yung purchase ko. So kung yung naka-document sa system niya, which is tested and effective na siya, is usually 2 days processing. Kahit wala yung head, wala yung boss. Pag nag-execute ka ng PR, within 2 days matatapos siya. Kasi nga, commitment yun eh. Commitment yun nila. Commitment sa workflow, commitment sa process. And one good thing naman sa dulo, yung system kasi could be audited. So once na ino-audit yung system, natetest mo yung effectiveness niya, na-a-adjust, na-aayos mo kung may kailangan kang i-tweak, may kailangan kang... Yun naman, yun yung improvement criteria ngayon.
So, malaking tulong siya actually on certain business, regardless of any industry, kung saan kayo Saka naka-base. sa akin kasi, ito kasi common ano parang, ay maliit lang naman yung business ko, hindi ko kailangan yan. Pero ito nga yung isang tool para lumaki yung business natin. Yun eh. 'Di ba? Kasi Tama. parang, example, bigyan ko example, nung mga year 2005, ilan yung kasabay namin yung mga businesses. Tapos balikan ko ngayon yung mga kasabay namin noong 2005. Ngayon, ilan na lang yung mga tao nila or sarado na. Marami sarado na. Kung hindi sarado, konti lang yung employees nila. So ano lang ba yung difference namin versus doon sa kanila? Nag-implement lang naman kami ng system, 'di ba? May system lang kami. So yun. So malaking advantage na yun. Imagine nyo, kayo may system, sabay kayo, may company A, may company B. Nag-implement kayo, kayo si company A, nag-implement kayo. Si company B hindi nag-implement, may iwanan nyo siya. Kasi pwede siyang tamaan ng yung risk eh. Kayo naka-risk-based approach kayo eh. Yung mga company competitor nyo, hindi sila naka-risk. Example na lang, nung nag-pandemic, yung mga competitor namin, 2 months sarado. Ako, kung wala lang, di lang nag-leave yung mga tao ko ng mga driver, baka may pasok kami all the way. Pero 2 weeks lang kaming nawalan. From that, 2 weeks kami nawalan kasi gumawa na ako ng continuity plan kasi risk-based nga eh, di ba? So, from that, yung competitor namin nagsara ng 2 months, from 20 employees, parang 7 employees na lang sila ngayon. Di ba? Kasi, di ba, yun eh. Competitive advantage eh. Ayan. Tama yan. Then yung isa doon is pag meron kang certain compliance on a system, kasi di ba kanto international standards kasi siya eh. Yung mga kliyente mo na gusto mag-engage sa'yo, mas malaking advantage kasi naiisip nila na, dito ako mag-engage. Kasi nga, ito, systematic yung approach nila. Nagtatakbo ng system. Tapos, may standard na sinusunod. Rather than mag-engage ako sa isang customer, kliyente, for example, or customer na or partner na walang system. So, parang ganun. O on my end, on a personal note, ako, pag may ka-engage akong third party, requirements ko, we should have the same standards na ginagamit so that magkakaintindihan kami or magkapareho. Alam ko yung expectations sa side niya. If I need support, alam ko na meron siyang incident response, meron siyang response na ginagawa, may service request flow siya, may change management flow siya, mga ganon. So mas madaling mag-channel. Rather than yung kausap mo is hindi siya ganun ka systematic. So mas malaking advantage talaga. Kasi bigyan ka lang ng corrective action. Bawa, may customer ka. Binigyan ka ng corrective action, wala kang system. Lalagay mo, anong gagawin ko dito? Di ba? Mamaya gamitan mo ng AI. Pwede naman yun. Pero syempre, hindi yun yung mismong actual na malalaman ng customer mo na ginamitan mo lang ng AI yan or or totoo ba yung sinasabi. Di ba? So yung mga ganun. Parang binigyan ka ng form, tapos hindi mo siya masagutan. Kasi hindi mo naintindihan yung lahat eh, kung anong gagawin eh. So yun, pag may system ka, lahat ng mga other business na may system din, magkakaintindihan kayo. O mga same language kayo, or same frequency. Ayan. Ayun, baka may question pa. Ayan, yun yung sinabi kanina sagutin lang natin yung kay Boss Maris. Yun nga, yung kay Boss M, ang system nila is more on software yung kanila. Pero nagtuturo din sila ng basic process, pero papunta doon sa digitalization, which is maganda yon, maganda yon. Pero ang kagandahan kasi, kailangan, ito yung mali nung iba. Akala nung iba, oy, kailangan ko ng system, software agad. Hindi laging ganun. Ibig sabihin, ito is part lang ng business system, yung software. Diba? Kumbaga tool lang din yon. Pero meron pwede mo siyang i-digitalize itong buong system. Pero ah hindi sinasabing software kasi may mga elements like auditing. Mag-audit, kailangan mo talaga mag-audit, 'di ba? Hindi mo siya kayang i-automate eh. Kailangan may mga auditors talaga, 'di ba? Tapos pag magmi-meeting, hindi ka naman pwedeng paano mo i-automate yung meeting, 'di ba? So parang ganoon. Iba yung software system
iba yung business itong management system. Ayan. Ayan, baka may question pa bago tayo Parang yung QMS is parang system framework siya. Kumbaga, yun yung model niya. Pero yung system yata yung sinasabi na isa yun yung system na applications. Tama ba ron? Yun ba yun? tama, application, mga application. Ayan. Ayan. Baka may question pa kayo habang nandito si Chris, Press Chris. Papakad ako ng traffic eh. Nasaan ka ba? Sa data center. Sa data center. Ayan. Yung mga servers, ayan, sila yung nagme-maintain ng mga cyber mga data ng mga client nila yung may mga cloud. Ayan. Ayan. Sino pa diyan? Mga may question pa kung wala na. Ayan. Siguro pwede na tayong Oy, si message nilang kay Ron. Si Ron, uh, open man yun. si Pinoy Hat. Ayan. Baka meron kayong nakay dito po siya. Ay, hindi. Nakay dito ka daw, Chris? Hindi ba? Ay, hindi po. Hindi. Ayan. Pang kami, nasa kon ako, SI, Systems Integrator kami. Nagpo-provide ng mga managed services, may sarili kaming cloud and data center. So, may mga managed kami like network operations, security operations, mga ganun. May mga kliyente lang. So, Ayan. usually, depende sa client na may requirement for data center. Ayan. Pag natapos yung natin, yung webinar ng ISO 9000, Sige, 27,000 na security tayo, security. Ako naman Security. ay, ang tag ako na audit for lead audit and implementer for 9001, 27001. 27001 is Information Security Management System. Then 22301 is Business Continuity Management System. Then yung Privacy Information Management System, Environment, and yung Dami. mga cyber-related na yung iba. So, Ayan. kaya pag may kailangan, walang problema. No worries pag may kailangan si Ron na mga pagbakante lang ako. Oo. Ayan. So, yun, baka may question pa. Kung wala na, na tayo? Wrap up na. Ayan. So, basta ang point lang nitong clause 5 is, hindi porket ikaw yung leader or ikaw yung president ng organization mo is iaasa mo lang dun sa tao. So, ikaw talaga yung magiging yung magli-lead. Tsaka yung commitment mo. Dapat makita yung engagement mo ng mga tao mo. Ayan. And yung importante din dito yung job description, yung responsibilities authority. Kasi once na na-identify nyo yun, hindi na ganun kahirap mag-utos or yung parang sabihin mo sa tao mo, ba't di mo ginawa to? Nakalagay yan dun sa mo sa responsibility mo Diba? So, ganun. Pero kailangan i-orient nyo yan. Yan. Si Ma'am Cha, sa IT din ba kayo, Ma'am? Industry? Po. Sa manufacturing po. Manufacturing. Baka pag magpapagawa kayo mga giveaways, kay Miss Cha. Tuloy, papagawa kami dyan, ballpen yata, tama ba? Ballpen. Kaya yung maganda. Po. Boss Ron, Ayun. Ay, sige. ayan. Ang question ko lang, di ba may mga job description na tapos tinatrabaho ko na rin kasi yung process. Ngayon, di ba may mga pagkakataon kasi na ayaw sumunod ng empleyado. Ang sabi ni Boss Ems, KPI daw para ma-monitor yung performance ng tao. Hmm. Ganun ba yan? Kahit Paano? may ISO na... Ang question ko kasi, ano bang dapat kong gawin kapag kasi maapektuhan yung customer product, di ba? Yung satisfaction kasi yun yata yung intindi ko kasi para tumaas yung customer Hmm. satisfaction ng customer. Hmm. So isa yung nakakaapekto yung trabaho ng tao kasi ayaw sumunod. Hmm. So ano ba yung corrective na actions na dapat gawin doon para Sige, sorry medyo natin, i-dissect natin pag yung ayaw sumunod. ano yung specific na ayaw sumunod? Ano yung For example, pinapirma mo na siya ng job description, alam naman na niya yung gagawin. Tapos, hindi niya ginawa, kaya nagkaroon ng mga
problem in the future hanggang sa umabot na sa customer. Minsan kasi ganun sa amin eh. Mm. Nalalaman na lang namin sa sales na may mali yung ginawa yung tao ko kasi may reject pa lang nakalusot. Mm. Parang mga ganun. Ayan, sige. Dun sa specific na ano mo na problem natin is maraming solution eh. Pero yung itong system is part ng solution siya. Masosolve yan yung sa'yo. Kung i-implement mo yung system. Number one is yung job description ayaw pirmahan, tama ba? Hindi, napirmahan naman na Pirmahan alam na, na pero hindi alam ginagawa. nila eh. Minsan Okay. kasi parang nagiging complacent Sige. syempre. Di ba may mga tao nga na wala. Gusto Ayan. niya, katwiran pa, hindi naman daw lahat ng empleyado araw-araw masipag. May Ah, araw din na, hindi, ganito. alam mo yan? Ang gagawin dyan, kailangan mo muna yung process, kailangan ma-identify mo muna yung procedures nila nung taong yon. 'Di ba? Yung job description, ibabangga mo ngayon dun sa procedure. Mm. So nakabangga yon. Pag nakabangga na yon, kailangan mong i-orient, like yung sinabi kanina, kailangan ng awareness ng mga tao. So kailangan magkaroon ka ng evidence na tinuro mo yun sa tao mo or binigyan mo sila ng awareness. Like meron yang may attendance kayo na itong date na to o magkakandak ako ng awareness. Itong process na ito ang step 1, ito ang step 2, ito ang step 3, ito ang dapat mong gawin. So, ganon. So, pag nagawa mo na yung orientation, kasi yun yung pwedeng solution dyan sa problem mo. Then, nagawa mo na yung orientation, pwede rin, kailangan mag-set ka ng, kung production yan, kailangan mag-set ka ng ano ba yung standard, yung minimum tsaka maximum, yung level nung dapat ma-produce for that time. Kumbaga ano to, statistics na to eh. Kumbaga meron kayong sa operation nyo na dapat like sa amin kasi, di ba, ano lang dadating yung product, di-deliver namin. So, ang kailangan lang namin, pagdating ng product, ma-inspect namin, kailangan accurate yung ma-deliver namin. So, yung fulfillment. So, meron kaming scoring, kailangan 100% fulfillment yung target ng warehouse ko. So, from that, pag merong time na hindi 100%, kailangan may QA. Ibig sabihin, merong magche-check, may taga-filter na para hindi umabot kay customer yung error. Kasi may margin of error 'di ba? So sa'yo, kung production 'yan, dapat may nakaset na bawat isang tao is ito ang napuproduce. Pero ang tanong, kung train ba yung training babagsak pa rin dun sa training kung yung training ba nung nakaka-produce ng marami is tsaka yung experience, yung competency nung nakakagawa ng marami is parehas na ba doon sa level nung bago mong tao, 'di ba? Kasi for sure hindi niya kayang ano, 5 years na diyan sa company mo. Tapos itong bago, gusto mo kung ano yung nagagawa ng 5 years, yun na rin yung nagagawa ng bago. So parang imposible. So kailangan madikit mo yung competency level doon sa standard na yun. Pero kailangan meron kang kailangan na may measure mo siya. Tsaka kailangan mo ng data. Ayun. And another pa is, yun nga, kung attitude yan, hindi sumusunod, is kailangan pataasin mo yung EQ niyan or doon naman babangga yung rules and regulation mo. Yung, Mm. yun nga yung, ang tawag doon, yung handbook mo, di ba? Yung mga policies mo. Ayun. So, ganun. So, dalawa yung approach process, tsaka pero kung may system ka, mababawasan na yung ano mo Ayan. Si Press Chris, baka meron kang recommendation. Usually, kung din naman, tama naman yun. Tapos yung KPI. Importante kasi yung KPI eh. Yung kasi yung performance indicator, di ba? So, pero yung KPI mo should align to the business objectives pa rin. So, for example, kung sales ang pinag-uusapan na, kung kung gusto ma-hit ng organization yung, say for example, profit of, lagay mo for example, 1M profit. So, ano yung mga kailangan gawin para ma-hit mo yun? Siyempre, part doon is personal performance. So, mag-establish ka ng KPI nila na defined. Pero, kung yung performance kasi nung tao hindi fit sa role, subject din naman for kanyon, for evaluation. Kasi yung sinasabi din naman ni system, kailangan the skill set should complement the requirements ng operations mo. So pag hindi, baka may factor, pero kung pasa siya sa assessment and behavior lang, so syempre, tatakbo mo siya sa program ng behavior na sessions with HR. Mga ganong bagay.
Pero ang baseline kasi niyan is, baga, skills matrix. I-assess muna yung skills niya. Baka hindi siya nagpe-perform doon kasi yung skills niya hindi fit doon sa role na yon. Ganon. Pag fit naman siya sa role na yon, baka kailangan niya ng training or competency. So, dadagdagan mo siya ngayon ng competency and training. Pag hindi pa rin siya naging effective doon, bigyan mo siya nung kwan. Kasi valid naman kasi yung kwan eh. Valid naman yung sanctions and penalties. Actually, sa every business, meron naman talagang sanctions and penalty. Kasi nga, pag nakwan ka, say for example, nag-audit, no? Pag may system ka tapos sino-audit, ang end state naman nun is issuance of sanctions and penalties eh. Pag mag-violate ka ng company policy. So doon pa rin naman ma-align yun sa HR policy mo or sa personnel policy mo. Pero it's all about kung siguro. Intindihin mo kung saan factor yung kailangan mong tingnan para ma-force siya na maging fit sa role na ginagawa niya. Sa amin kasi, tinatanong dito ni Sir, ano po yung best sanction sa mga hindi nasunod? Sa amin kasi, may kwan eh, medyo heavy kasi yung sanction sa amin. So, pag ang end state mo niyan, PPIP kami o Personal Improvement Plan, tapos bibigyan siya namin ng PIP. Pag hindi na talaga siya nagpe-perform, papasok namin siya sa program. Ang tawag namin sa program na yan is PIP. So, Personal Improvement Plan yan. Ngayon, sa personal improvement plan, ilalatag namin doon anong kailangan niya na area na i-improve, anong mga factors ang kailangan niyang i-hone, kumbaga. Ngayon, pag hindi pa rin siya pumasa sa PIP na yon, yung PIP kasi sort of, ito yung kailangan mong gawin, ito yung kailangan mo i-align. Pag hindi ka pa fit, then we'll do Tanggal mo na. recalibration. So, it's either option mo, for replacement ka siguro, or it's either pwede kang ilipat sa ibang department para maging effective ka. So, maraming factor kasi may dole pa naman kasi. So, hindi naman kasi madali para sa atin na mag-alis ng tao, di ba? Yeah. So, Tsaka evidence na add ko rin, evidence na yung personal improvement na yon. Evidence na rin yun for dole. Kasi makikita mo, ito binigyan ka na namin na ito yung improvement na dapat mong gawin. Binigay namin lahat ng resources. Binigyan ka na namin ng training, awareness. Yung mga kailangan mo, binigay na namin. wala Tapos pa rin, no? wala pa din. O, talagang wala. DA na yon. O, yun. Yun. Ang kagandahan lang ng may system, hindi agad yung sa walang system, ang ginagawa, DA agad. Then, Which is, ang maganda pag may system ka, may reference ka kasi. oo, So, kung yun. i-DA mo siya sa huli, alam mong dumaan ka sa process. So, pagdating Protektado sa ka doon. legality, Hmm. supported ka kasi nga, process mo to eh. Ito yung process mo eh. Tinakbo mo siya sa process end-to-end para ma-improve siya or ano, hindi pa rin naging effective. So, ang verdict mo na, say for example, kung aalis siya sa company mo or sa business mo, hindi ka malalagay sa alanganin. Kasi nga, tinakbo mo siya on a process-wise na Process. approach. Parang ganun. Yun. Salamat, salamat. Ang gagaling. Saka alam ko na yung gagawin ko. Mas malinaw na sa akin yung mga action na gagawin ko. Salamat po. Ayan. Disciplinary action yung DA. Ayan. Na connected naman ito doon sa rules and regulation nyo or handbook ng mga policies. Pag attitude, ayan, doon na yung behavior, diyan na yung babagsak. Ayan. Ayan, baka may question pa bago tayo ano. Actually, ito, ano pa lang to eh, clause 5 pa lang tayo eh, hanggang clause 10 to eh. So, yun, next week, clause 6 na tayo. Ano ba clause 6? Operation na ba yun? Resources. Resources. Planning. Planning. Ayan. Pero nandun yung resources eh, no? Tama ba? Hmm. Ayan. Ito kabisado man. Kailangan ko na mag-review ulit. Tuloy, ang ganda ng ganitong, ito, bigay ko lang sa inyo yung sa point of view ko naman. Ang ganda pag nagbibigay ko nito, parang ako nag-aaral ulit. Ayan. Kasi nawawala talaga eh. Nawawala. Ayan. How much po ang magpa-ISO? Depende sa laki ng organization, tsaka sa Depende sa process. Ayan. Depende rin sa scope. Sa scope, ayan. Depende Ah, sa scope. pero may daya kasi yan eh. Sa Ako, scope. for example, wala naman taga DPWH dito, ano? Si DPWH certified siya kay ISO. Pero kung titingnan mo yung certification document niya, isang department lang.
Pero kiniklaim niya yon na the whole DPWH. Wala naman kasing magko-contest nun eh. Wala sasabihin, ba't mo kiniklaim? Wala naman yon. Parang ang going ISO kasi is parang your commitment lang din. So, ang nagsuscrutinize lang nun, yung mga kliyente mo talaga na applicable ba sa amin yung scope na pina-ISO mo or baka hindi naman applicable. Eh, So, may Example, kwan siya, may tweak siya kung gusto mo ito sa magpa-certify. akin, example, yung main ko, naka-ISO yun. Pero yung Pampanga ko, hindi yun naka-ISO. Di ba? Pero, ini-implement ko ngayon doon sa Pampanga. Kasi, di ba, Pero kumbaga, kwan lang naman yun, Ron, mag-add ka lang ng scope, oo added nga, lang ng mag-add. man days per audit yun. Sa ano na, next year na. Pag may Oo. warehouse na, Malaki naman budget mo yata eh. wala pa. May warehouse na. Pero sa amin, around, bigyan ko kayo ng idea, mga 200 to 300K, yung mga ganyan. Oo. Sa Ayan. mga usual na With organization. employees na mga 30 plus. Ayan. Ayan. Sa amin siguro, medyo malaki. So, Marami tumatakbo tayo. siya sa, medyo malaki. Millions, 2 million, 3, Mga siguro nasa mga 4 point something. 4 million. Pero 3 years naman yun. 3 years yan, 3 years. Lalo na yung mga multinational. Diba? Ayan, may question daw si Miss Cha. Sige. Ay, hindi po yung isa natin, si Janry. Meron siyang question. Ay, Yung ano yun? corrective action, same lang ba ng with DA? Yun yung question niya. Ay, hindi. Ah, hindi. Hindi. Yung corrective action is para siyang, sa akin parang, kung i-explain ko siya in yung mas madali, para siyang ticket. Para siyang ticket. Na parang may ginawa kang mali, ito yung ticket, ito yung dapat mong i-correct. Parang gano'n. Kailangan mo siyang Pwe- i-correct. Pwedeng yung DA is part ng corrective action. Oo, pwede rin. Pwede, pwede rin. Dahil hindi siya nagpe-perform, wala siyang, ang corrective action mo sa kanya, bigyan mo na ng DA. DA. Oo, di ba? Pero sa amin, ang ginagawa, pag behavior, DA automatic yon, hindi na dumadaan sa corrective action yon. Yun. Pag behavior, kumbaga hindi naman part ng trabaho, like, halimbawa, like, for example, like, meron kang inaway na co-employee mo, hindi naman part ng trabaho, minura mo, or naghamon ka ng suntukan. So, DA na Yeah. yon, hindi na kailangan. Yeah. Pero Minsan naman, addition, kunwari naman sa operation, no? hmm. What is the purpose of correction? Parang resolution yun eh. Para to avoid the same mistake on the next Oo. step. So, ibig Parang kwan, sabihin, dati ang term niya nung ISO is preventive action. mm, So, para ma-prevent yung action mo to prevent the recurrence of a certain concern, kumbaga. Pero ginawa na nila ngayon na kwan eh. Corrective action na lang ginawa nila. pero sa amin, tawag namin dyan, CAPA. Corrective Action and Preventive Action. Preventive action. Pero sa corrective action, may dalawa din yan na bagay. Meron, part Correction. naman yan nung close dito na discussion. Yung correction, tapos corrective action. Sa Yung future yun. correction, yun yung band-aid solution mo para ma-stop mo na agad. Yung corrective action, yun yung long-term na plan. Example, corrective action. Tumutulo yung warehouse ko. Binigyan ng ano yun, ng kapa yung corrective action. So, ang correction doon, tapalan siya ng ano, yung siyempre bumabagyo, mga pantapal-tapal lang ang correction. Pero ang corrective action, palit bubong na or Full repaint maintenance. Full maintenance. maintenance. Ayan, full maintenance, preventive maintenance. Preventive maintenance. Ayan. So, yun, ganon siya. Pero i-discuss yun sa clause 8 yata. Tama ba? 8. 8. Tama, 8. Ayan. Ayan. So maganda, exciting yung ano na to pag natapos yung webinar. Ewan ko na lang pag Yung hindi na-implement ha. tanong ni Sir yung IR. IR, Sir, is different. Ang IR naman is incident report naman yan. Hmm. So pag may issue ka or may incident ka, so tatakbo mo siya sa incident management. Ang end state na result nun is incident report. Pang Yun ano yung mga naman yan? usual sa IT. Sa health and safety naman yan. Ah, Sa ISO 14,000 or 45,000. Ayan. So yun yung ano. Ayun, siguro ano na tayo? Sa next ano na tayo, next week. Sana may marami natutunan and okay lang picture tayo para sa mga may pagkatapos. bisama pa ako sa picture ngayon pala Oh, ron. sana ka ba? Ano kasi ako bukas naman ako magiging ganyan sa Pampanga. Paano muna ako ng oras, traffic. Pampanga ko bukas eh. Ayan. So picture muna tayo. Ayan. Sa mga pwede, sa mga hindi, okay lang din. So, sige. 1, 2, 3, go.
Ayan. So, yun. Sana ay, teka, humabol si John Ray. Sige, ulit. Sige, 1, 2, 3. Ayan. So, yun, again, and sana maraming natutunan. And ang gusto ko lang dito is, masaya na ako mag-implement kayo. Yun lang yung, ano na ako dun. Masaya na. Kasi, part ng ano ko yan purpose ko yung matulungan yung mga businesses na tumagal. Kasi naniniwala ako pag may system, tatagal yung business niyo. Ayan. So, yun lang. And thank you again, Press Chris, ayan, sa pag-attend. Ayan. And good evening. Next time. Next time. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Thanks. Bye. Salamat, salamat. Thank you po, thank you. Okay.